Yun po yung gagawa sila ng color coding or ikukulay-kulay sila base sa category na nararapat sa kanila. Mamaya ipapunta ko po sa inyo mga kulay ko. So ayan, assessment of folders, deliberation, tapos reportorial requirements sa RO na po yan. Next po ma'am. So ayan po. Mag-design na nga muna tayo ngayon. Doon po sa number 1 to 3, which is the general intervention, CBDRT, at yung rehab natin, yan pong tatlo ma'am ay SIPAG na initiated po ng PNP. Sa CBDRP po, most likely, binibigay po yan ng ating MHO kapag ang assessment po dun sa PWOODS o dun sa ating drug personalities ay moderate risk. Tapos sa rehab po, yan po ay yung dun na sa mga severe na assessment po ng ating MHO. Pero nakadepende pa rin po kung anong intervention program ang gusto at recommended nila doc doon sa ating mga drug personalities. Kasi sila po ang mag-assess noon. So sila po ang nakakaalam kung ano po yung akmang intervention doon sa ating mga drug personalities. Again, yung 1 to 3 po ay para sa ating mga user. User ang classification po. Ano po yung number 4? Balay silangan. Ang balay silangan po ay ibinibigay sa mga pusher. Bakit po magkaiba ang intervention program na ibibigay sa user at pusher? Bakit hindi po sila pwedeng pagsamahin? Reformation program, ang ginagamit po dyan or ang inaayos po dyan ay yung kanyang ay yung mindset ni pusher na mas madaling kumita sa illegal or sa pagtutulak ng illegal na droga. Parang sabi nga po ni ma'am, inaayos sa balay silangan is yung kanyang livelihood. Pinapakita sa reformation program na maraming paraan para kumita sa legal na pamamaraan kesa magtulak ng illegal na droga. So, hindi po sila parehas ni user at ni pusher kung paano sila aayusin or kung paano sila i-approach. Kaya po, pinaghihiwalay po ang intervention kay user at kay pusher. Yun po. Next po, ma'am. Sa CBDRP graduates or sa lahat po ng kulay na yan, para malaman namin na totoo ang sinasabi nyo dun sa current status nila at tama ang kulay na ibinigay nyo sa kanila, manghihingi or maghahanap kami ng kaakibat na MOV or yung documents kada kulay na yan. So sa CBDRP, ang hinahanap po namin dyan ay Certificate of Completion o yung Certificate of Participation. Para kung diploma nila yan na nakatapos po sila ng CBDRP. Kaparehas po yan lang sa General Intervention kung sila po ay hindi ng CBDRP. Halimbawa, ang intervention na binigay ninyo ay CFAP or ibang klase pa ng GI, ang hahanapin lang po namin dyan ay yung parang diploma po nila. Nakatunayan na sila ay nakatapos ng general intervention. Sa arrested naman po, 3 po ang hinahanap namin dyan. SPAT, progress, at saka certificate of detention. Kung walang certificate of detention, commitment order. Detention. Commitment order po. So, yung 3 po na yun, kailangan po 3 po talaga siya. Ang pwede lang po pagsalitan or pagsalitin, certificate of detention or commitment order. Pero yung spot at progress report ay kailangan talaga siya.
Ma'am, saan po kami kukuha? Tutulungan tayo nila, Ma'am PNP sa spot and progress report. Ganon din dun sa certificate of detention at saka dun sa commitment order. Sa Balay Silangan, halimbawa may mga pusher kayo na drug personalities na nandun pa sa inyong barangay, ang kailangan lang namin na attachment dyan ay affidavit of undertaking. Double entry as gano'n sa remarks. Tapos lalagay niyo po yung number no tamang pangalan. Tapos gagawa niyo rin po sila ng certificate of oneness. Na si John De La Cruz is the same person as Juan De La Cruz. And this is the verified and correct name. Ganun po. Ano po yung next? Yan. Sa folder 1 po, ang una po dyan ay yung application letter po. Or nakakomplete ng CBDRP. Next po ma'am. So, ayun po. Sa folder 2 nga po, copy of CIDP lang, tapos color-coded sa tab B. Next po ma'am. Yan. Sige po ma'am, next po. Next po. Ayan. So sa tab C tayo, kasi yung tab A and B naman. Ay po tayo pinipirmahan dito ka, bahala kayo mamaya sisig may mga pinapapirmahan na hindi nyo pa nababasa. Next po ma'am. Hindi na ko gagawa. Ayan. So tab E. Last tab po sa ating folder 2 is bio profile. Sa bio profile po, naalala niyo po kanina sa tab C, lahat ng tikulay, pera sa patay. Ngayon, kung ilan ang nasa tab C or nasa BADAC monitoring tool nyo, yun din ang bilang ng bio profile na nandito sa tab E. Gets po? Of resolution of revocation of drug cleared status. So, nare-revoke po yung status natin. Sayang naman, no? Drug cleared status na tayo, i-maintain na lang natin eh. Konti lang naman yung hinihingi. Kesa, bumalik tayo sa drug affected. Pag nag-apply na naman tayo ng barangay drug clearing, mas makapal na naman ang ating folder. Po, kaya nagkakaroon kayo ng drug dependence. Kasi in the long run, hindi na nila kaya mag-function pag wala na. Kasi doon nila nakukuha yung emotion or yung feelings na gusto nila. Or yung nasa-satisfy sila. Next, ma'am. Classification of drugs, ito po, very basic naman po. Ano? Meron tayong dalawang origin. Natural, ano po yung sample? Car. Yung hindi siya dumaan, kabaliktaran ng synthetic, yung hindi siya dumaan sa mga laboratory, ayan, sa paggawa ng mga gamot. Marijuana. Ayan po. So, syempre, synthetic, alam na po natin yan. Ano? Lahat naman na binibili natin sa mga pharmacy. Yan. Or hindi, synthetic. Kapang may kumakagat. Ano po ba ginagawa natin pag may kumagat sa atin? Inakamot. Kasi ang thinking natin, makate. So, kaya nagkakaroon ng ganito. Yung rashes, yan. As sobrang kamot yan, nagkakaroon na ng sugat. And ma'am, next. And worst case natin, ayan. So, hindi niya na maramdaman yung sugat, hindi niya na maramdaman yung pain. So, dun niya na ini-inject. Yan, minsan po, yan, ganyan, meron din lagi siyang butong. So, effect ng marijuana yung, syempre, sa mga kalalakihan po, nakakabawa siya ng sperm production. Or in worst case, no? Increased risk of infertility. Ayan, mental illness. Sa mga kababaihan naman po, so magkakaroon ng premature babies or low birth weight. Ayan, so hindi basta mag-test or may possibility na magkaroon po ng abortion. Ito po ay yung sa policy and program. Mamaya po ay makinig lang po tayo mga sir, ma'am. Ito yung mga oras na dapat ay siesta. Di ba po? Sana po ay, pwede po ba tumayo muna ang lahat? First instance. First. Taunang pag
yung sinasabi natin random drug test. Ang random drug test po, without prior notice ng date at venue kung saan po. Kuha po mga sarang. Ang pagkuha ng urine sample, isa-isa lang. Huwag basta-basta magkakasama, lalo na sa lalaki. Pwede po kasi magpalitan ng urine sample. Iwasan po natin yan mga sarang. Next slide po. Ano yung mga grave misconduct na pwede mangyari sa inyo? Kapag nakasuhan kayo, una, dismissal from the service. Pangalawa, makakancel po ang eligibility nyo. Kung meron kayo mga hawak na mga PRC, CSA, kung kayo po ay attorney, tatanggal po ang inyong mga lisensya.